Kamusta po mga kabayan? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At sasamahan niyo po dito po sa Tambayan Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong nasa crocodile farm na tinatawag ni Kiko Barsaga. At nagsalita po, ito pong miyembro ng mga buhaya di umano sa ating bansa. Nagsalita po na magagalit daw po tayong mga Pilipino pag daw po hindi natuloy o na-delayed ang impeachment ng Vice President. Mas lalo tayong galit. Napapamura nga tayo di ba? Napapamura na lang tayo sa nangyayari sa ating bansa na sindikato, sabwatan, cover up, ang ginagawa nilang korupsyon. Di po ba? Minumura na natin sila dahil napakaraming magnanakaw na congressman, mga senador na hanggang ngayon, mga kababayan, ay sitting pretty. Hindi po ba? Pakinggan po natin ang pahayag dito po sa mga crocodile na tinatawag na crocodile farm ni Kiko Barsaga. Pakinggan po natin sila. Mensahe po kaya sa tingin niyo would it send if the Senate remains preoccupied po with internal leadership issues while an impeachment trial is pending? Magagalit ang mga tao. Yun ang klaro. Because the survey already shows the super majority of the Filipino people who are waiting for this trial, no? From my last recollection, 74% ng mga Pilipino ang gustong-gustong matuloy na itong impeachment trial na ito. And remember, the allegations in the present articles of impeachment are the same allegation in the articles of impeachment back in the 19th Congress. Ibig sabihin, we are dealing with the same questions on threat, confidential fund, bribery, and unexplained wealth. Which means, simula 19th Congress hanggang sa oras na ito, wala pa pong naririnig na kasagutan ang sambayanang Pilipino. So to your question, kung anong magiging consequence, anong reaction naman? Yan po mga kababayan, idinamay pa po ang napakalaking porsyento raw po. 70+% daw po, majority ng taong bayan ay gusto raw pong ma-impeach ang Vice President. Hindi po ba hayop ito, di umano? Ito pong si Luistro. Sila po ang isang damukal na issue ng korupsyon. Mali-maleta at isang damukal na insertion. Mula pa nung 19 Congress, nagkamal na po sila ng bilyon-bilyong insertion at mali-maletang pera sa atin buwis. Hindi po ba? Kaya nga lang, kino-cover up nila. Idinadivert nila ang issue. Dinadala nila sa Vice President. Hindi raw po maipaliwanag na yaman ng Vice President. Confidential fund daw po. Samantalang lahat sila may confidential fund. Lalo-lalo ang Pangulo ng Bansa na hindi bababa sa 4.5 billion. Pero hindi po dapat ma-impeach ang Pangulo. At isang damukal na issue ng korupsyon ng Pangulo. Hindi dapat po imbestigahan ng Pangulo. Nakita niyo po kung paano po sila magsabwatan, kung paano po sila sindikato, pinoprotektahan nila yung mismong hari at reyna nila, di umano. At hiya-hiya naman tayo dito kay Luistro at kasama niya pa yung isa pong grupo ng CPP yata, makakaliwa, na si Jokno. Hindi ba? Mga kababayan, na halos lahat po ngayon ay nabigyan ng maleta, pati po makakaliwa, makabayang black, kasama po sa nadideliveran, may pare pa. Hindi po ba? Pare, makakaliwa, media, meron daw. At isang damukal na nandiyan po sa crocodile farm dyan sa House of Representatives. Ngayon, sasabihin mo, majority ng Pilipino raw, magpapasurvey sila, 1,000. Pinakamalaki na yung 2,000 Pilipino. 1,000 Pilipino, magpapasurvey sila o hanggang 2,000 Pilipino, majority na raw po ng 100 plus million. 100 plus million na mga Pilipino ang sinervey nila. Karamihan po doon sa survey nila, baka po puro makakaliwa lang ang bumoto ron Ang sinervey nila, baka doon lang halos sa loob na kongreso Hindi kaya? Di po ba? Di po ba gago ito? Di po ba gago? Ubod po na sinungaling nito, di umano. Kaya nga, mga kababayan, dinadivert nila yung issue
Gigil na gigil sila na maumpisa ng impeachment ng Vice President kasi lumalabas na po ang katotohanan. Kung hindi po nila mapipigilan ang ginagawa pong investigasyon sa pangunguna po ng Senate President Alan Peter Cayetano at ni Pia Cayetano, ni Rodante Marcoleta at ng kanila pong grupo, patuloy po natin malalaman at mabubunyag ng mabubunyag ang mga baho nila. Mga kababayan, 18 soldiers pa lang yan, mga ex-marine. 18 pa lang yan, may lalabas pa. At wala pa dyan ang Cabral Files. Wala pa dyan yung mga politiko na sana ay kumanta na. Katulad po ni Saldico. Hindi po ba? Ang maglolo ng Bersamin. Hindi po ba? Si Pangandaman, ang dating sekretary po ng budget. Si Pangandaman, di pa kumakanta yan. At yung tauhan po ni Saldico. Si Estrada, hindi ba? Yung magkasama. Hindi po ba sila Paul Estrada? Hindi pa kumakanta yan. Sila rin ang ikakanta niyan. Hindi po ba? Kaya nga po dinadivert po nila issue ngayon. Dinadana nila sa impeachment ng Vice President dahil meron daw silang matibay na mga ebidensya katulad nung nakakulong. Yung nakakulong, witness nila nakakulong, saka si Tonyo, yung pambansang asong ulol, di umano mga witness nila. Kaya umaasa po tayo mga kababayan na ito pong mga buhaya na ito pong mga sugapa at sakim sa pera ay mahuli na po. Kasi nagkalat po sa ating bansa ang mga buhaya ngayon eh. Real talk. Ang mga buhayang magnanakaw po sa ating bansa ay nagkalat. Mga nakabarong, naka-Amerikana, at ano ba suot nung isa? Yung isa parang Pilipiniana po ba suot nun? Yung isa parang kay laki-laki ang suot. Pilipiniana po ba tawag doon? Excuse me po. Hindi po ba? Kasi po sa panahon po natin ngayon ng binagawang Pilipinas, ang mga magnanakaw po ngayon mga kababayan, mga naka-Pilipiniana, mga nakabarong, mga naka-Amerikana, sila po ang mga sugapa na magnanakaw di umano sa ating bansa. Makakapal po ang mga pagmumuka. Kumapal na po sa dami ng ninakaw nila ang kanilang pagmumuka. Hindi kaya? Kaya tayo umaasa. Umaasa kami, Luistro, Representative Luistro, Jokno, at ng inyong grupo. Umaasa kami na sana sa lalong mabilis ay mahuli na ang mga nagkalat isang damukal na mga buhaya sa Pilipinas. Nakabarong, naka-Amerikana, at naka-Pilipiniana pa. Hindi po ba mga kababayan? Yan po ang gusto nating mangyari. Dahil isang damukal po ang nanakaw nila sa ating bansa, sa ating buwis. Bilyon, trilyon pagka naisuma mo sa tagal na pagnanakaw na ginagawa nila. Lalo-lalo po ang House of Representatives. Isang damukal po ang pera dyan. Meron pa silang mga MOOE, yung kanilang mga extraordinary expenses. Liquidation by certification lamang. May mga bonuses pa sila na isang damukal. At syempre po mga kababayan, dapat din po masilip ang mga party list na nagkakaroon po ng limpak na salapi na pondo, bilyon. Party list pa lamang. Napakasarap pong imbestigahan ang mga hayop na yan, di umano. Hindi po ba? Kaya umaasa po tayo na sana po mangyari po at matupad yan sa lalong mabilis na ang hinuhuli po ay ang mga totoong magnanakaw na naka-Amerikana, nakabarong at naka-Pilipiniana. Yan po sana ang mangyari mga kababayan. Ang tunay na mga buhaya ang mahuli at makulong. Hindi po ba? Maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyo sa mga nagko-comment, like, share. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Jem Aris from United Arab Emirates. Ani Jo.
Kay Mary Natividad Blinden from Netherlands. Gayat Chena. Tatay Nick from Toronto, Canada. Kay Mila Yi. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. Felipe Shapno from Texas, USA. Rolando Timbol from Alberta, Canada. Kay kay Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA. Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA. Arthur Estraniero from USA. Randy Crispino from Pasig. Mika Ligaspi. Tessie Mantilla from Kuwait. Frank Zamora from California, USA. Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyong lahat, mga kabayan. At thank you po sa inyo at God bless po sa inyong lahat. At tayo po, mga kabayan, ingat-ingat po tayo at magtiis-tiis. Kailangan po natin magtiis, mga kababayan. At syempre po, samahan po natin ng maraming dasal at panalangin. Maraming salamat po. Bye-bye!